Pagkatapos na ma-deal ko ang mga epektos na yan, wala tayong gagawin kung hindi magpasarap sa buhay. Hihinto ko na sa pag-hostess mo at maglilibot tayo sa buong digdig. Talagang bilib ako sa utak mo, Dad. Paimbestigahan mo kung anong puto ko na yun. Douglas, ano ba nangyari doon sa pinaimbestigahan ko sa'yo? Patitignan ko ulit, boss. Easy lang, Darna. Falcon! Talagang napakabilis mo, no? Pasensya ka na. Medyo naunahan kita eh. Paano naman lumilipad ka? Pero, nauna ka lang ng konti sa akin, ha? May regalo ko sa'yo. Doon sa loob ng bodega. Siya nga, ha? May regalo rin ako sa kanila. Yan, no?
Pag-ibig ay di magbabago. Sumpang binitiwan ay tataglayin. Magpanggang langit ita'y ibigin. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang pinapangarap ko. Dalangin ko sa buhay kapal. Tugunin mo na ang pagmamahal. Kung ang puso ay iyong paliligayahin. Nalulungkot ka na? Eh, hindi ho. Talaga lang ganito ako pag meron akong naririnig na kumakanta. Oo naman da kasi. Ang daing-daing nang liligaw sa'yo. Bakit mo sila iniiwasan? Ang lola naman. Ayaw niyo ba nun? Siguradong meron kayong gabay sa inyong katandaan. Ika nga anak, kita'y mag-usap. Sa buhay ay ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang pinapangarap ko. Dalangin ko sa buong may kapal. Tugunin mo na ang kapwa pagmamahal. Ako'y natutuwa sa pag-aaral. Ngunit, paano naman ang ka namin? Kung sakali ka ba'y mawala, paano kayo natin? Kami lola naman. Kung ano-ano sinasabi. Ayun nga, ang lakas-lakas pa niyo eh. Tsaka isa mo, talagang wala pa sa loob kong umibig eh. Talagang hindi siya maaaring umibig. Dahil siya dami-dami kasing trabaho ni ate. Kaya bakit nga ba siya iibig? Luluha kung sa buhay ay ikaw. Luluha kung sa buhay ay ikaw pa rin. Tuloy ka. Salamat. Ay! Bumalik ka rito! Mambubulahaw ka, tsaka kang iniiwanan mo ako. Naku, bumalik ka rito! Bumalik ka rito, lintik na ito! Bumalik ka rito, kamukha pa naman ni Maympay, oh! Ay, maalala ko nga pala. Nagsabi sa akin si Ronnie na ikaw daw ay haharanahin. Sige naman eh. Silipin mo naman ang nakita niya. Nag-iisa bukod tanging mahalaga. Ako ay tunay na niligaya. Kung bigyan mong pansin ang awit kong abang. At kahit di man dapat, nais ko'y ipagtapat. Dinggin mo kaya ang aking pagtawag. Hiyas ang katulad ng iyong ganda. Ingatan lagi ng aking pagsinta. At kahit di man dapat, nais ko'y ipagtapat. Dinggin mo kaya ang aking pagtawag.
Tiyas ang katulad ng iyong ganda. Iingatan lagi ng aking pagsinta. Maraming salamat sa inyong lahat, ha? Tuloy kayo, mga bata. Tuloy kayo, mga anak. Okay. Upo kayo. Ay, sana ang bahala magpapaumanin, ha? Alam mo, napakaliit itong aming bahay. Teka mo na ka. Kukuha ko ng konting pampalamig para sa inyo, ano? Huwag na ho kayo mag-abala. Busog na busog naman ho kami. Oo nga ho. Ang gusto lang ho naman namin ay marinig ang boses ni Narda. Ano? Naku, alam niyo naman hindi ako marunong kumanta eh. Sige na, Ate, pagbigyan mo na. Si Romy naman ang humihiling eh. Kaya nga naman, anak. Sige na. Basta. Ayun, ano na? Hindi mo kami tayo. Oo nga. Yun! Laki nila. Ba't kaya sila nagkakagulo? Liga, tingnan natin. Ayun o! Kumita. Tumeta? Eh bakit hindi mo bulusok? Saka wala namang buntot ah. Baka naman bagong modelong eroplano. Eroplano, wala namang pakpak. Naku, sa akin kayo maniwala. Kumeta yan. Masamang anunsyo yan. Ang ibig sabihin, magkakaroon na ng peste dito sapagkat nakakagulo ng mga tao. Si Lola naman oh. Matagal naman pa mahihin yan. Sige, tatuloy na kami. Lumalalim ng gabi. O sige mga anak. Salamat. 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 Iingat kayo ha. Oy, kayong dalawa sumunod sa akin na tayo magdasal at malay ito sa disgrasya. Hala. Romy! Sandali lang! Oh, bakit? Bumalik ka bukas ha. Mari bang hindi mahulog ang oo ng ate ko sa'yo kung laging puno ang aming tapayan at kung meron kaming panggatong. Eh, ang atin mo kasi, hindi ako pinapansin eh. Pwede ba tulungan mo ako? Oo, basta't ikaw. Ding, nabalik ka na. O sige ha, iin kita bukas. Oh, sige. Manay pagyamanin, sino man na may tiyaga, tiyak na may aanihin. Lupa ay naghihintay sa bisigat kamay natin, sa lubos na paggawa, inhawa ang kakampi. Magbanat ng buto, init ay huwag pansinin. Ang hirap, ang pagod, tiyak namang gagantihin. Sa sikat ng araw, balat man ay umitim. Huwag nang mag-alala, di namin papansinin. Magtulong-tulong, lupa'y bungkalin. Ang yaman dito ay hanapin. Usipan ang pahihiranin, pagka hindi kukulangin. Nasa iyong nawa, Sa tao ang tagawa, ang buhay lunesahan ay nakapitulol. Kaya nga harotending at iyong linadugtong sa meras ng gitara, mga nasasaon. Ang kabulat, aking tenang, lahat halika na. Aking mahal, wag mo ng paggawa, abayan impala, at ako'y mamamatay. Sige mga anak, ayan ay mamamatay. Kung may gusto kang ipasabi kay ate, pwede mo akong utusan. Sabihin mo sa kanya, sagutin ako. Para ako, mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Sandali lang ha.
Ate, sabi ni Romy, pag hindi mo daw siya sinagot, eh magpapakamatay na daw siya. O ano mo yun? Di ba hala siya? O yan, meron dyan itak, baka gusto niya magsaksak. O kaya tumalo na lang siya sa bangin. Uy, konting pasensya na lang daw. Baka sa susunod na linggo, isagutin ka na niya. Talaga? Sabi mo, salamat ah. Saka hindi siya magsisisi. Ate, magsisisi ka daw pag hindi mo daw siya sinagot. Dahil ang pakakasalan niya, eh yung anak ni Aling Inga. Ay nako, wala akong pakialam. Kahit ang pakasalan niya, si Aling Inga mismo. Uy, okay na. Pero kung talagang mahal mo daw siya, eh ba't ka utos ng utos? Kaya puntahan mo daw siya doon at halkan mo. Talaga? Oh, bakit? Di ba sabi ni Ding? Ding! Halika nga rito! Huwag ka magtago! Ano naman mga kasinungaling na inimbento nito, ah? Kung di ka ba naman kasi... Eh, bakit ka kasi maniniwala kay Ding? Alam mo naman hari ng sinungaling yun. Di ba, Leng? Huwag ka na magalit. Kung talagang wala akong maasahan, hindi na ako magpipilit. Tatanggapin ko na lamang yung trabaho ang hinahanap sa akin ng tiyo ko doon sa kanilang probinsya. Sige, paalam na ako. Romy, sandali lang. Nabigla lang naman ako kanina eh. Pero, bago ka umalis, gusto kong malaman mo na kung maaari lang ako umibig, siguro ikaw na ang pipiliin ko. Pero, talagang imposible eh. Hindi bale. Maiintindihan mo rin ako pagdating ng araw. Sige, paalam na ako. Romy, talaga bang aalis ka? Oo, Yung sinasabi mong probinsya ng tiyo mo, malayo ba? malayo-layo rin. Makabait ka. Ate, wala kang kwenta kapatid. Ang bait-bait na sana ni Romy. Saan pa akong makakakita na magiging kuya tulad niya? Inis ako sa'yo. Huwag mo akong kakausapin.
Todo kita, ha? Siya nga pala si Digna, anak ng manager dito. Mabuti pa, makasibot na. Baka pamahalis ka ba? Ikaw? Pamangkin na may-ari, makapaalis dito? Tinagtunog yata kita. Ganun ba yun? Ano pang iba nataglasan mo? Tungkol sa'yo? Wala nga makapagsabi eh. Kaya, naisip ko na lang na ikaw na mismo ang tanongin ko. Tapos, sisibatan mo ko. Biro lang naman yun eh. Saka sino ba namang lalaki ang maaaring lumayo kung ganitong nilalapitan ng kasing ganda mo? Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Eh, di ko kwentuhan mo ako tungkol sa'yo. Pangalan mo, kung saan ka nang galing, ang pamilya mo, kahit ano. Romy ang pangalan ko. Bakit ba parang dumadala sa lindol dito? Brigade, vlogger daw. Kogay Gremet. Naku, talaga namang hindi ko lang malaki kung ano nangyayari sa buhay natin ito. Kaya kalaan mo pa naman may lumalabas pang higante hanggang ngayon. Kaya akala ko yan ay sa comics lang. Palagay ko, bigan eh, matatapos na ang mundo. Ano? Kaya sukli. Extra! Buong bayan, sinalanta na higante! Extra! Flash! Nagbaba ng utos ang kalihim ng tanggulang bansa upang magpadala ng puwersa ang hukbong sandataan sa bayang sinalanta ng mga higante. Pinagtatalunan sa iba't ibang panig kung maaaring ang magkaroon ng mga higante sa panahong ito. Subalit ang mga buhay na saksing nakatakas, kabilang na ang alkalde ng naturang bayan ang nagsasabing sila ang nakakita sa mga higanting may 50 talampakan ng taas. Yan po ang kabuuan ng mga balita sa hapong ito. Yan ang sinasabi ko. Palibhasa, dumadami na ang taong makasalanan, kaya siguro malapit nang matapos ang mundo. Hala, Ding, kuha ka ng kahoy at mag-akit ka. Oo, Lola. Tatapusin ko lang to eh. Hindi ko naman, tulungan mo akong magluto, na. Susunod na ho. Hari ka. Ayokong magtali ng manok. Kung ako ay umalis, iba yung humahaplos. Kung ako ay dumating, balahibo'y gusot. Ay, ito nang simula ng sama ng loob. Ayokong magtalin ng inahin. Kung ako'y umalis, iba yung humakalimhem. Kung ako ay dumating, balahibo'y puro uleng. Ito nang simula ng pagsisinungaling. Nang unang panahon, bata pa si Isabel. Hubero ang tiyan, pintado ang binte. Nang
mabalitan ni Kapitang Gusting ay agad pinadalhan ng buberong kambing. Na, Miss Luna, Hindi ka yata pumasok kanina. kasi nalito kami tungkol sa mga balita sa mga higante eh. Pero bukas papasok na ako. Mabuti. Sige nagmamadali kami eh. Sige. Ate, di ba patay na si Miss Luna? Nay! Uy! Wala tayong panahon sa kaaswangan, ha? Ang intindihin natin ngayon ang tungkol sa mga higante. Saan ang bato ko? Tama! Jin, dali! Iligtas mo siya, Doktor. Huwag mo siyang papabayaan. Siya raw ang tanging kayamanang naiwan sa aming pag-asawa niya. Siya. Bitiwan mo siya. Sinabi ko sa'yo, huwag mo siyang pabayaan. Bakit di mo niligtas ang kanyang buhay? Bakit mo siya pinabayaan, Doktor? Baby. Ang aking bulso. Bakit mo ako iniwan? Ako ang alkalde ng bayang ito at natitiyak ko ng lahat ng narito ngayon ay nasisin at natutuwa sapagkat nandito ba? Alkalde, sa pagparito ko'y nakita ko sa daan ng malaking pinsalang nangyari. At ang mga pasyente niya ay alam kong merong malaking sakulang nangyari. Pero ang tungkol sa mga higante, Darna, ako hindi naniniwala sa mga pamahiin, ngunit nakita ng dalawang mata ko mga higanting yan. Makapagsasabi si Direktor, si Padre Dalmasio, si Teniente, si Konsyal. Nakita namin sila. Alkalde, gusto kong malaman ng mga detalye. Maaari ho bang magkausap tayo? Pag-usap natin, sandali lang. Direktor, punta mo na yung mga gamot na itinutulong sa atin ng Kapitolyo. Tsaka yung Yes, ma'am. ang reinforcement, punta mo na rin. Teniente, Konsyal, ikaw nang bala sa mga tao na rito. Dahil na pag-usap natin. Hindi ka makakalimot sa Diyos. Huwag ka makakalimot sa Diyos. Inay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi ko kayo maano, Inay. Nakita mo ba? Yung inay ko. Nurse, yung inay ko, nakita mo ba?
Ganyan na ako sa'yo. Akala ko eh. Doktor, tingnan niyo yung asawa ko. Sandali lang, may pasyente pa dito. Dinudugo ang aking asawa. Gumawa ka ng paraan, doktor. 3 taon namin hinintay ang aking pangalan. Pero wala tayong sapat na kagamitan dito. Kinakailangan madala siya sa pinakamalapit na ospital. Ngunit wala tayong mapupuhong sasakyan, doktor. Hoy, kwentuhan kayo dyan ng kwentuhan. Pilitin niyo makapagpahinga sa loob ng 20 minutos at re-relay po tayo sa mga naka-duty. Sabi ang mayor. Magandang gabi naman. Magandang gabi naman. Magandang gabi naman. Ano, pagod na pagod kayo? Dahil mabuti pa, yung cut na yan, kayo yun, ano, ang kapatid mo naman dito. Mahirap kung sa bahay kayo magpapahinga, maraming taong masyado rin, may istorbo kayo eh. Salamat sa mayor. Tama nang kami ni Dean dito. Bukas ng umaga sa ating agahan, si Teniente, pag-usap natin kung ano dapat gawin. At kung sino man sa inyo ay nakapagpahinga na, ay sumama sa akin at mayroon pang humihingi na yung tulong. Kana, yung kasama, kana. Dana, kaya mo na ba ng higante? Bubuti dumating ka, Dana. Kailangan ng bayan ng tulong mo. Salamat. Walang nangyayari na tayo dito. Saan na tayo pupunta? Eh, higante, ano pa man ang namuk sa rito? Kailangan masigan natin. Narda! Hindi ka talaga maintindihan. Ano ba plano mo? Ako, ikaw talaga, oo. Pupuntahan ba tayo ng kalaban dito? Tayo nga hanap sa kanila. Eh tayo pala hanap sa kalaban eh. Eh ba't naglarda ka pa? Naku, makakaalis ba tayo rito? Nakadarna ako. Dinigil tayo ni Mayor. Ate, Palalaki nitong tao eh. ate, magdarna ka na para maimbestigahan na natin. Hindi. Mas mabuting ordinaryo muna akong ganito. Madali tayong mahuhuli ng mga kalaban at maaaring dalhin pa tayo sa kuta nila. Eh kung bigla tayong patayin. O anong ginagawa niyang bato sa bulsa mo? Halika na nga. Walang mangyayari sa atin dito eh. Ate, talaga bang malimit ang lindol sa lugar na ito? Maaaring lindol. O maaaring yabag naman ng mga higante. Ate naman eh, sabing magsadar na ka na eh. Sige, ako lululun ng bato at tapos sisigaw ako ng darna. May bala ka pang manulot ano? Oy, ayoko sa lalaki duwag ah. At saka ako nakakaalam kung kailan at kung anong dapat kong gawin. Tena na nga.
Ate, ano ba? Ate! Oh, ano ginagawa mo dyan? Eh, hinagis ako ng animal na yun eh. Tulungan mo ako. Kaya sa susunod mag-iingat ka, ha? Sana. Dahil na, kinangan sila. Ang ingay. Ano ba, Darna? Ilang paintay mo namatay bago ka kumilos? May palagay ako. Palapit na tayo ng palapit sa ating hinahanap. Ang dali lang. Naga!
Ate, hindi ba si Romeo yun? Bakit siya naging higante? Huwag ka maingay. Hindi ako marikulong! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Clement Subcordromel! Nagmadali ka sa iyong kamatayan. Hindi ko pakikinabangan na isang rebeldeng katulad mo. Kailangan ka iligpit! Kruger Werner Doom! Corkel Garderum! Ate, kawawa naman. Iligtas mo siya. Magdarna ka na. Hindi pa natin alam ang ating kalaban. Mabuti na yung mag-imbestiga muna tayo. Ang pangalan mo'y Francisca de la Peña, hindi ba? At hawak mong medalyang ginto sa discard throw? Pakikinabangan ko lakas mo. Algiscar Grimer Verdum! Gerguran Gorkel. Pagiskar Gordon. Gerguran Geser Magsek! Miguel, Gerguran Giscar. Romy! Romy! Narda, Ding, nagiyagan ba kayo?
Ibig ko sanang tulungan ng taong bayan. Pero hindi ko alam na isa ka pala sa mga higanting namumuksa. Maraming dililipas ang suling ko. At ang mga utak namin ay magiging sunod-sunuran na rin. Tulad ng mga higanti ngayon na namumuksa sa mga bayan-bayan. Kaya tumakas na kayo habang may panahon pa, Narda. Tiyak na wala kayong magagawa laban sa kapangyarihan ng mga taga-ibang planeta. Pabayaan niyo na sa akin ang pagpapasya. Kung kaligtasan ng aming sarili ang aming hanap, di sana hindi na kami nakarating dito. Alam ko na nasa loob ng kuwebang ito ang ugat ng lahat ng kaguluhang nangyayari. Ipagpalagay na natin. Ano na ninyo magagawa? At pag natuklasan kayo rito, isang teres lang kayo. Paano kung nagbago ng takbo ng aming isipan? Maging mamamatay tao kami. Hihintayin mo po bang ako ang makapatay sa'yo? Narda, dumating ng mga higanting magmanis. Tanggal. Minsan nakatulad namin ng ibang ito ng ipit. Dali tago na kayo. Ate, hinarapitan sila Romy. Baka kung anuhin sila.
na labis sa makapagpapahina sa inyong katawan. Magsibalik na kayo sa inyong mga pahingahan. Alam mo hindi dyan ang kanyang kulungan. Pabayaan mo siya. Bakit ka nandiyan dyan? Bumaba ka nga rito. Bumaba ka, sabi. Ang ganda. Baka makalimutan ka na ni Romy. Tigil ka. Ate, maganda rin. Ikaw kasi, hindi mo tinanggap si Romy. Dati niyo nang kakilala si Romy, di ba? Oo, lumigaw nga sa ate ko eh. Kaya lang, tong ate ko. Di marunong pumili ng mahusay na lalaki. Ang daldal mo eh. Alam mo naman kung bakit ko ginawa yun ah. Naalala mo ba nung gabing mahuli tayo? Itinanong mo sa akin noon kung bakit ako nag-iisip ng malalim. Siyang dahilan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo noon na malaki ang maitutulong mo para ako makalimot. Pero nahuli na nga tayo. Alam ko naman kahit noon pa, Romy na makakatagpo ka rin ng babaeng makapagpapaligaya sa'yo. Nag-iisip pa ba kayo ng kaligayahan? Hindi nga natin malaman kung bukas pagkagasing natin, manghalimaw na rin tayo. Siya nga pala, ako si Francisca. Dati akong champion athlete. Napilitan ako maging bailarina dahil sa pinapag-aral kong bunso kong kapatid. At kanina nga umaga, pauwi ako. Nahuli ako nila. Nanlaban ako pero wala rin akong nagawa. Marahil kayo sadyang para sa isa't isa. Kaya niloob ng Diyos na magpasya ka para magtrabaho sa iyong tiyo. Ano pa ang halaga ng damdamin sa kalagayan namin ito ngayon? Sa oras na mapailalim ang aming isipan sa kapangyarihan ni X3X, kami magiging istulang mga hayop. Okay mo wala ng pag-asa. Pipilitin kong matulungan ko kayo. Magagawa ng ate ko yun. Wala namang imposible kay Darna. Dalian na natin, ate. Baka pa tayo maabutan dito eh. Kung may pampalaki ang taga-ibang planeta,
Siguro may pampalit din yun. Bayaan niyo, tutuklasin ko. Mag-iingat ka lamang, Narda. Malupit si X3X. Kung makakarating lamang si Darna, tapos na ang problema. Gago. Darna ka ng Darna. Palibasa, puro comics ang binabasa mo eh. Hindi naman totoo yan eh. Bakit ka nga ampas? Hindi na ako sisigaw ng Darna. Ipagtauman ninyong naging karahasan ng aking mga tauhan. Maupo ka, Darna. Nagulat ka kung paano kong nalaman? Ang lahat ay abot ng isip ni X3X. Mabilay yung salita ay pinag-aralan kong bigkasin. Naparito ka sapagkat balak mong puksain ang mga higante at ang lahat na hindi kinalaman dito. Pero mabilis ang aking mga kawal. Sa kalagayan mo ngayon ay hindi ka maaaring sumigaw at lalong hindi mapapasayo ang kapangyarihan ni Darna. Nakita niyo mga higante, hindi ba? At pagkat ikaw ay aking panauhin na ipaalam ko sa iyo ang lahat ng sikretong gusto mong malaman. Total, hindi na magtatagal ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng makinaryang toy, nakakalikha ako ng isang special formula na pag dinileksyon sa isang karaniwang taong katulad mo, ay nagiging dahilan upang sila'y lumakas at lumaki. At pag sila'y malaki na, ang nagiging problema ko naman ay kung paano ko sila pasusundin sa lahat ng aking pag-uutos. But we have a very special process of conditioning their brain. They become fully automated. At wala silang ginagawa kundi ang sumunod sa lahat ng aking kagustuhan. Do you see that? That is my brain. The most superior brain in the entire universe. The advantage of keeping it separate from the body is it cannot be affected by ailments of the other organs. And it too cannot be damaged by emotional strain and nervous tension. It remains healthy, efficient, exact. Sa loob ng 2 araw na itinigil mo rito, parang itinuring mong sarili mong pag-aari ng aking munting kaharian.
Nakuha mong lahat ang impormasyon sa aking bihag na dati mong manginginig. Huwag ka na masumiglas at masasayang lamang iyong pagod. Ang nakatapos sa iyong bibig ay daig pa ang pagkit kung dumikit. Hindi ako maaaring makipagsapalaran. Alam kong sa isang sigaw na munti mong bibig ay mapapasa iyo ang lakas ng 100 tigre. Pero hindi naman kita bihag. Ikaw ay isang panauhin. At bilang bisita ni X3X, ay magiging iyong di pangkaraniwang pagkakataong masaksihan kung paano kumikilos at namumugsa ang aking mga higanting nilikha. Manood ka. Kawawang mga taong lupa. Bigyan mo ng baril at magmamalabi sa kapangyarihan. Bigyan mo ng salapi at magpapakataas-taas. Makaimbento ng bomba atomika na isakupin ng buong daigdig.
Ngunit isang tingin sa mga higanteng nilikha ni X3X ay kumakarimot ng takbo na parang mga nalilitong daga. Alam kong iniisip mo, babae, na ako'y napakasama. Pero aminin natin, meron ba tayong pagkakaiba? Isang tribo na naghahangad lupigin ng kabilang tribo? Isang relihiyon na naghahangad wasakin ng iba? Isang bansa na naghahangad sakupin ng nakararami? Aren't we basically the same? Ang pagkakaiba nga lamang natin ay higit akong matalino. At tama ang aking pakikipaglaban. Tama na iyong katapangan. Hindi magiging iyong pagkakataong sumigaw ng Sidarna at lalong hindi mo ko mapitigil sa aking misyon na ilagay ang daigdig sa ilalim ng aking kapangyarihan. Kaya tanggapin mo ng katotohanan, ikaw ay mamamatay. Hermes Brugaldum! Ganyan na. Ihigan mo ang aking mga panaalin para makita nila ang kapalaran bawat sa kanilang katawan. Marahil ay naiintindihan mo kung bakit kailangan isinit ko ang iyong mga bibig ng palagian. Magpapitutunan kita. At hindi sapat na tapanan ko ang iyong bibig. Kailangan ay matahimik ka at palagian. Mali ang iniisip mo, Darna. Nasa laki ni Romy ngayon ay dapat na mawasak niya ang rehas na kanyang kinakukulungan upang ikaw ay matulungan. Liban sa kanyang laki, siya ay karaniwan pa rin tao. At ipagkakaloob ko lamang sa kanyang lakas ng isang halimaw sa oras na matiyak ko na siya ay alipin na ng aking kapangyarihan. Sandali na. Gusto ko makipaglaro. Nakto mo lamang kung hanggang saan ang lakas na tinatawag ninyong pag-ibig. Umabot ang dulo ng lubid sa kanyang dating manginuli. Nagod ang Gordik. Paalam, Darna. Umasa ka na lamang na hindi siya ang tukin. At nito hindi mo rin masasabing ako'y napakasama. Ibinibigay ko pa rin sa iyo ang pagkakataon na makasama ang iyong kapatid na mamatay. Sa iyong kami nakasalala yung buhay, Nada. Salala mo lahat sa atin. Puro ka. Mabuting madala tayo ng mga awit sa kuta. Pero ito nangyari sa atin. Patalim dala kaya dito. Hindi. Kung gustong subukan ni X3X ang kapag ng paninindigan ng isang tao, ay patutunayan ko sa kanya. Ay, ito na ada sa dak. Very good. How about you? Okay. Pero gusto kong ipakita sa inyo ang isa kong pasyente.
What's wrong with that? Napakaraming bigong nawala. Nasuspect ka kaming nabalian sa labuto talikod. Hindi ba kasi hindi ka ganito wala, boss? Give me something else. It's my darling baby king. Mother is not far away. Love. Dati higa mo lang kami. No, get her a sedative. Right now, Doc. Bumaba sabihin sa akin kung ano ang ginagawa. Mami, pilitin mo mag-alpatay. Ate, pilitin mo ilapit ng gabi sa ako. Bill, ang bato dali. Steady lang. Nahulog eh. Ate, hawak ko na. Paano ngayon? Pilitin mo natin yun. Ate, drain mo yung bote. Bago ko muna kayo pakawalan, kailangan maibalik ko kayo sa inyong dating liit. Pero unahin ko muna ang pagpigil sa mga higante sa bayan. Tama. Higit na nasa panganib ang mga taong bayan. Pero mag-iingat kayo. Balikan mo kami ba na? Oo, di namin kayo pababayaan. Dagan po. Kaya po naman. Dagan po. Pare! Madre. Pare! Kalamahin mo, kalooban mo, kumadre. Salamat dumating ka pa. Kaya nung matanggap ko telegrama mo, nagmamadali ako eh. Pare. Napakasakit.
Napakasakit ang pagkikita niya muli ng inaanak mo. Iniwanan na tayo na inaanak mo si Pretty Boy. Alam mo pare, nang nabubuhay pa ito si Pretty Boy, wala na siyang inasam kundi magkita kayo magninong. Kumadre. Yung kurbata. May bimilihan, kumadre. Manyari naman kasi, hindi ba't ako'y nagpaproxy. Alam mo namang nataon ng linggo at busy ako sapagkat yan ang araw ng aking pagbibilang ng pera. Kalamain mo yung kalooban, kumadre. Pare, ang anak ko. Tingnan mo pare, ang inaanak mo, cute na cute. Magandang bangkay. Parang anghel. Tingnan mo pare. Monyo. Sino ito ipaktong ito? Inaanak mo yan pare. Ito ba si Pretty Boy? Aba, hindi ba't nasa grupo 24 ito? Ang ibig ko sabihin, madre, bakit naman sa ganitong ataon lang napalagay ang batang ito? Bakit naman sa kahon lang ng gatas na pinagtagpi-tagpi? Ba't hindi kayo, kumuha kayo ng mamaaling ataol? Walang diferensya yung tayo umorder ng mga tiko 48 mil dyan na bronze. Hihilahin ng 19 na puting kalabaw at 24 na kabayo. Sasagutin ko lahat ng gastos niya, kumadre. Pare, huwag ka na mag-abala, pare. Kwartahin mo na lang. Madre, nakakahiya dito sa bangkay. Ano ba naging sakit? Ano bang ikinamatay? Wala. Kahapon nga lang nakipag-basketball pa yan eh. Yun lang wala pala sakit, ba't namatay? Hindi nagmana sa'yo ng katapangan to inaanak mo, pare. Nakwentuhan na ng tungkol sa higante, inatake na. Yun ay kinamatay. Ang bihira ka naman, kumadre. Ang ibig mo ba sabihin na hindi mo man lang naimulat sa isipan ng batang ito na hindi dapat maniwala dyan sa mga maligno na yan? Mga impacto, mga higante. Aba, iyan ay kathang isip lamang ng ating mga ninuno. Hindi po ba? Higante. Bastos, bubugarin lang sa mukha ko pa. Mga kasama, inang! Higante mo! Higante! Sandali lang! Huwag kayo! Ano ba yung malaking kapangahan niyang ginagawa ninyo yan? Higante! Huwag kayo maniwala dyan! Uy! Mag-Joseph kayo mga tao kayo! Oh! Higante. Ikaw.
kilala ko ito. May kaibigan ko ito. Pero, bakit naman naging higante? Siguro junior yung kaibigan ko. Eto naman ang senior. Laki. Ang gandang center nito sa basketball.
talaga, oh. Patay na dahil mga after. Sana. Diyan ka lang, ha? Huwag kang alis. Kailangan mangyari, ha? Hindi ko na kaya, kuya. Patawarin mo po ako. Hindi ko ibig pumatay. Hindi ko ibig pumatay.
Ayusin mo. Hindi yung utos ko sa'yo. Durugin mo! Tinayo mo ko dito. Bakit? Takot ka rin ba doon sa babae lumilipad? Hindi. Dapat ilayo mo ko dito. Tayo na. Ang galing mo talaga, Dana. Bulahin mo pa ako, Tina. Tignan, tumahimik ka. Baka nag-aapay na ni Dati. Mga ganti. Kailangan bumalik tayo sa bayan at tignan natin kung ano matutulong natin sa mga kasalangan.
Mag-sex paramig ka! Bakit ka naririto? May tungkulin kang dapat gampanan sa bayan. Ikaw kasi nagaya pa eh. Tingnan mo tuloy. Hindi ba na ako madidigtahan pa, expert? At lalong hindi ako makakataya. Lumapit sa ilalim ng yung kapangyarihan ng aking isipan. Ako, ang daan-daan, ang libo-libo, at ang iba pa. So, hindi maaaring maging lubos ng iyong tagumpay. May masigit ang kapangyarihan. Kaya tayo. Paano kayo lumiit? Hindi namin alam eh. Basta nila nangyari. Ngayon ako naniwala na talagang kontrolado ng utak si X3X at ang lahat ng kanyang mga nilikha. Maraming salamat, Darna. O, di wala ka na sama ng loob ngayon, Romy.
Alam mo na hindi maaaring umibig si Dana. Tsaka, maganda naman siya eh. Ano? Baka hinahanap mo tayo ng Lola? Sige ah. Okay. Kapit, Ding!